So mga kumartes, outfit check muna. Ito nga palang video na to is na nakaraang linggo pa pero ngayon ko lang na-edit. O diba? Pang rich outfit dito na naman ang ating ganap. Ano pa nga bang ini-expect natin? Huwag kasing mag-i-scroll sa TikTok at kung ano-anong nakikita. Super press ko nga din pala nitong suot ko mga kumartes at itong short na ko. Napa-order ulit ako ng dalawa. So ibang kulay naman yon, white at saka kulay brown. So syempre para naman ako'y kumita, ilalagay ko yung link dyan. Alam nyo na, hindi naman ako gatekeeper. Gusto ko i-share sa inyo para naman ako may benta. O real talk na lang tayo dinit. Huwag na tayo makipagplastika. Ako'y naririto lang lagi para mambudol sa inyo. Charis. So andito na nga pala tayo ngayon sa school ni Kurt. Teka, ano bang gagawin natin dito? Alam nyo, sa totoo lang sa tagal na nito, hinalimutan ko na kung anong gagawin. Ayun, at ito na nga, magpapasa na nga pala tayo nitong ating pinanotaryuhan. Inasa ko lang to at meron pa nga pala tong requirements na ipapasa na kukuhanin ko sa company. Tapos, sa asawa ko naman, kukuha naman siya ng indigency sa barangay. Ayun na lang naman yung requirements na kailangan natin para tayo ay makakuha ng ESC voucher para tayo makadiscount sa tuition. So, hindi naman ako mayaman kaya kailangan ko yan. Tapos nga pala namin magpasa no, nagdiretso kami dito sa night market, dito sa palengke. At sa totoo lang, ito agad yung unang bumungad sa amin. At nako. Unang tingin pa lang ay talaga namang nakakatakam. Paborito kasi namin ni Kurt yan, yung sushi. Sakto naman may nagtitinda dito. Dito pala mga kumartes, hindi sila nagbebenta hanggat wala pang alas 4 ng hapon. Tapos may binabatingting sila kapag ka nag alas 4 na, ayun, pwede na sila magtinda. Nako mga kumartes, kung taga San Pablo ka at mapapadaan ka dito sa night market, itry nyo to. Alam nyo ba na hindi talaga siya tinipid sa toppings? So siguro sa mga restaurant, mahal na to, pero dito 35 pesos ang isa. So unang try namin to ni Kurt, gusto namin matikman lahat ng flavor. Kaya sabi ko kay Kurt, tigi-tigisa yung flavor para naman matikman namin lahat. Kaya take out na nga lang namin kasi sa bahay namin siya titikman. So bakit nga pala kami nandito sa bayan? Bibili nga pala tayo ng sapatos ni Kurt dahil nako yung kanyang sapatos na pamasok isang taon lang talaga niya nagamit. Dito lang naman kasi ako sa palengke lagi bumibili at hindi sa mga SM. So ganun din naman, tumatagal din naman siya ng isang taon kaya dapat yearly talaga bibilhan ng bago. Dito ko nga rin pala siya binili ulit dun sa dati kong binilhan. Dahil nga sabi ko sa kanya, meron na siya nung iba dyan, pumili naman ng ibang design. So napili niya itong hawak niya kasi sabi niya pwede daw ipang porma. Saan naman kaya po porma at kailangan pa ito. Ewan ko sa batang iyan, hindi natin alam kung saan gagamitin. Yang batang yan, bihirang-bihira kung isama dito sa loob ng palengke. Pwera na lang talaga kapag ka may bibilhin. Mabibilang ko sa daliri kung ilang beses ko lang yan dinala dito sa loob ng palengke. Ay lalo na doon sa isdaan at sa karnihan. Ako po, dadalawang beses lang ata. Ay pagka ganyan binabanas, gusto nang umuwi. Paano kang tatagal isama? Ay lagi na lang gusto ipauwi. Isa pa nga, ayaw niya ng amoy ng loob ng isdaan. Kahit naman nung maliit yan, ayaw niya ng amoy ng palengke, lalo na sa loob ng karnihan tsaka sa isdaan. Kung mababago yan pagka ikay nag-asawa, wala kang magagawa. Ay napakalaki ng paa ng batang are. Wala pa man din kami dalang medyas, buti na lang kami pinahiram. So dalawang sapatos nga pala yung ating bibilhin, isang pamasok na black shoes at isa naman ay yung kanyang rubber shoes. Sobrang init mga kumartes kaya napabili ako ng ipit dito sa loob ng palengke. Bago nga pala kami bumili ng kanyang rubber shoes, nagpapabili nga nitong shawarma. Paborito niya nga pala yan, basta pupunta kami ng night market, ayan talaga yung pinabibili niya. Pero nung nakita niya yung sushi, dalawa na yung pinabibili niya, o diba? Hindi pala nabawasan, nadagdagan yung ipabibili. Tapos dito naman, ang bili naman ng asawa ko, Proben daw, kaya yun yung binili ko sa kanya. Sobrang init nga pala mga kumartes ng mga oras na yan, buti na lang talaga meron tayong dalang mini fan. O diba, hanggang dito sa palengke, bubudulin ko kayo. Syempre, it's from Gujudo. Para laging presko, kahit saan man tayo magpunta at saan man tayo magdating, ito yung inyong bilhin. Sobrang tagal malobat, compact lang yung design niya dahil kasyang-kasya sa ating mga bag. Pa naman, pag-aalis ako, gusto ko cute lang yung ating bag, yung hindi masyadong malaki. Kaya tamang-tama nga itong ating mini fan dahil kasyang-kasya sa ating bag. O diba, ganun talaga kapag ka magpo-promote at para tayo ay makabenta. Charis. Sa mga kumartes, kailangan ko magpapintura ng loob ng bahay kaya kailangan ko talagang kumayod pa. Nakita nga pala ulit ako mga kumartes ng Proben kaya napabili ulit ako ng 50 pesos din Kita nyo naman na ring eco bag na dala ko, punong-puno yan ng pagkain galing night market. Buti na lang din talaga at ako'y nakapagdala ng paper bag. So kami nga ay pupunta na doon sa aming pupuntahan. Bibili nga pala kami ng rubber shoes. So doon ulit ako bibili doon sa last year na pinagbilhan namin sa Shoe University. So syempre hindi naman siya original, replica lang din naman siya. Pero kahit naman replica kamahal naman din. So yung Shoe University dito lang sa gilid nitong Kalahi Bakery. So naandun yung kanilang pinaka-shop. So again hindi naman tayo mayaman para bumili tayo ng original dahil hindi pa natin kaya yun. Kaya dito na lang muna tayo sa mga class A pero kahit papano naman maganda yung quality. Yung mga rubber shoes kasi na binibili ni Kurt pang basketball na. So isa na rin nga yun
yung pang-PE, tsaka minsan pag naglalaro siya ng basketball, ayun na rin yung gagamitin niya. Kaya lang, ang problema ko sa batang are, hindi naman maalam maglaba. So this time, sabi ko sa kanya, pumili siya kung ano yung gusto niya. Sa totoo lang, sa dami ng nakikita niya, nagsasalawan siya kung ano talaga yung gusto. So sabi ko, bahala siya. Siya naman kasi yung magsusuot niya. Ayan namang batang yan, napakadali lang namang pumili. Ako, pagka nakita na't naisuot na, oh, ayan na. As in, napakadaling kausap, hindi kagaya ng iba na napakatagal pumili. So ang una niya napili itong kulay orange. Kaya pinapatanong ko kung meron silang stock. So bago magtapos ng school year, nagpapabili na nga siya sa akin ng rubber shoes. Magliliga na nun ng barangay, kaya sabi ko kay Kurt, sa pasukan na para isa ng bili. Kita nyo naman, haggardness na ako dyan. Sobrang init kasi. Buti na lang dito sa loob, naka-aircon. So ang pangalawang nagustuhan niya nga itong kulay blue. So sabi ko nga, ayun, pumayag naman siya na sa pasukan ko na nga lang siya ibibili. So kaya niya nagustuhan itong kulay blue kasi nakita niya daw dun sa vlogger. Sinusubaybayan niya yung si Maverick ba yun? Follow din kasi ako doon. Yung nagbibigay ng mga words of wisdom, words of God. So doon niya din niya nakita yung sapatos na yan. Kaya sabi niya, ito na daw. Sa totoo lang naman talaga, sa dami mong makikitang magaganda dito ay talaga namang magsasalawahan kayo. Puro replica lang naman siya pero grabe, ang ganda ng quality. Yun nga lang, syempre, medyo mahilig ka din. Nung tinanong ko nga kay ate kung magkano yun, nasa 2,000 pati nga itong kulay orange. Same lang sila ng price pero yung bata nagsasalawahan pa din. Kaya sabi ko sa kanya, maalin ba dito talaga sa dalawang are? Kaya ayan, tinawag ko na. Pero ayan talaga yung dalawa na napupusuan niya. So kung yung isa ay bet niya, o edi last year na lang uli at baka naman magtae. Isang pares lang naman ang paa natin ay isa lang muna. Titibay din naman yung mga sapatos dito. Kaya kung naghahanap kayo ng mga rubber shoes para sa mga anak nyo, dito kayo bumili. Kasi subuko na din kasi padalawang beses na rin naman kami nabili dito. So wala nga palang medyas si na ate. Kaya ayan, nagpahiram naman sila ng plastic para masukat nga ni Kurt itong sapatos. Mas malaki pa nga yung paa ni Kurt kaysa sa papa niya. Kaya hindi sila magkasukat ng size. Nung una, parehas pa sila. Yun nga lang, hindi na ni Kurt masuot yung mga sapatos ng papa niya kasi maliit na. Kaya ayun, nung liga ng barangay, napilitan talaga siyang gamitin yung sa papa niya. Kasi ayun, sa online ko lang nabili pero napakakapit pa rin sa sahig nung ilalim niya. Yung last year na nabili namin dito, pudpud na, hindi na siya nakakapit kaya hindi na niya maggamit. Kasi yung ilalim nun, kaya sabi ko sa kanya, i-check niya yung ilalim nito kung nakapit ba talaga sa sahig kasi ayun naman talaga yung mahalaga. Ayun naman yung mahalaga, yung nakapit sa pinaka-flooring yung ating sapatos para hindi madulas. Buti na lang, meron nga palang size nitong kulay blue. Ito talaga yung nagustuhan niya. Kaya sabi ko sa kanya, isukat na niya kahit walang medyas. Para pag naglalakad, alam niya kung anong pakiramdam. So ayun, ito na nga yung aming nabili. Pagkatapos naman nun, uuwi na kami at baka naman makapagturo pa are. Naghanap lang kami ng pwede naming masakyan na tricycle at sumakay na nga din kami. Ayaw na rin naman namin maglakad pa ng malayo at sobrang banas ba. So kapag ka nauwi talaga kami ng bayan, kung ano lang yung bibilhin, yun lang talaga yung binibili namin. Pagka uwi nga sa bahay, ganyan ang ginagawa. Akala ko naman kung bakit. Nung sa store pa kami, hindi niya sinasabi sa akin na nailaw pala daw yan. Pagka uwi dito sa bahay, tinesting niya, aba nailaw nga, glow in the dark yarn. Yung kahit replica siya, kuhang-kuhan niya kung ano yung nasa original. So kapag inilagay mo pa yan sa sobrang liwanag, sobrang ilaw niyan. At ayan, yung binili namin, nilantakan na. In fairness talaga, mas try yung sushi doon sa night market. Sulit. Alam niyo ba kung bakit? Hindi pucho-pucho yung kanin na ginamit nila. As in, alam mong quality kasi talagang sexy. Yung kahit 4 na piraso lang yung bibilhin mo, busog ka na kasi talagang yung kanin makapal. So, andito na tayo sa bahay. Taste test. Sulit pang hinit. Sabi ni Kurt, sulit daw. Ang sarap naman daw. Ito yung 4 lang eh. Ayun maging abulan ko eh. Ito ibang flavor nito eh. Yan, dumikit na yun. Dumikit na yung toppings. Pinili ko yung corn. Ang tawag dito. Toyo man siya, Kurt. Hindi, toyo lang. Toyo. Toyo lang. Ito yung parang may ang tawag ito, dried meat ba yun? Ang lasa? May pagkamaalat. Pero masarap. Anong naman? Parang yung nilalagay sa hindi maalat. Yuko. Baka ano yan? Crab yan. Hindi? Masarap. Sulit siya, 30 pesos ang isa. Pero ang isang piraso napakalaki na. As in, mamumuol ka talaga ang isang piraso. Try mo kami. Kanin kasi siya kaya 4 na piraso mabigat na sa tiyan. Spicy to na mayo.
Mangko. Maganda yung kanin na ginamit sa kanya. Talagang malagkit. Yeah. Spicy tuna mayo daw to. Oo nga. Ang hang. Parang siyang century tuna na ano, spicy. Kaya siya sulit. Ang laki ng anong kanin. Saan mo ako? As ito namang isa yung parang may ano, may corn. Ang ganda ng kanin kasi hindi nag-iwalay. Mas kaysa sa ano, sa night market. Sarap. Yung iyo kasi 5. Kaya busog ka na ito, 4 lang. Bitin pa ako. Bitin mo sa tuna salmon. Ay, oo, yung salmon na hindi ko natikmam. Next time. Pag magbabayan. Sarap. O, tata. Walang laman. Bak. Napapasok ka sa akin.